Yan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. Ito, hindi naman daily bread, pero verses na tayo ng Bible, no? So, I wake up this morning. Pag open ko, sabi ko, Papa God, show me what you want me to see. And, pag open ko ng page, ito yung lumabas. Actually, ilan sila. Kasi usually, I'm asking God kung ano pa yung gusto niyang sabihin ko, no? So, right now, please open your Bible to Matthew 6. Ayan, Matthew 6 verse 43. Pakibukas po. Okay? Matthew 6 verse 43. Ang sabi dito, love your enemies. Parang hirap, no? Kaaway mo, tas mahalin mo. Pero yun ang sabi ng topic natin. So, babasahin ko na po, ha? Sige. Ang gamit ko pala ay sa ito, ang Bible na to doon ito sa amin ng church namin. It's a Holy Bible. Yan, New English Translation to. Or in yan, ERV siya. ERV pala, okay? Yan. So, easy to read version ang ibig sabihin ng ERV, okay? Yan. Para hindi kayo mahirapan kasi yung mga thou shall, mga ganun, yung mga malalim, kumbaga, mahirapan pa tayo intindihin. So, ito, easy to read version na po ng ginagamit natin ngayon na Bible, which is donated by our church also. Yan, nila Pastor. Yan. So, love your enemies. Yan ang sabi. Mahalin mo ang iyong kaaway. Mahirap mahalin ng kaaway, no? Kita ko, hirap ako mahalin yung kaaway ko. Pero, yun ang tinuturo sa atin. So, kung may nakaaway tayo, diba, mahalin natin. Diba? O ipasa Diyos natin, diba? So, basahin ko na po. Matthew 6 verse 43. You have heard that it was said. Narinig nyo na sinasabi, love your neighbor. Mahalin nyo ang inyong kapitbahay. And hate your enemies. At kainisan nyo ang inyong kaway. Yun ang sinasabi, no? But I tell you, sabi ng Panginoon sa verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, love your enemies, mahalin nyo ang inyong kaaway. Pray for those who mistreat you. Ipagdasal nyo yung mga taong hindi nakagawa ng maganda sa inyo o mistreat daw no? If you do this, pag ginawa nyo to, you will be children who are truly like your Father in heaven. At pag ginawa nyo to, kayo ay totoong anak ng Panginoon na nasa langit. He causes the sun to rise on all people. Diba? Yung araw daw ay kumbaga nasisikatan lahat ng tao, no? Lahat naaarawan, diba? Hindi porket masama ka, hindi ka maarawan, at kung mabuti ka, doon ka lang maaarawan, no? Kumbaga lahat naaarawan. Whether they good, He causes the sun to rise on all people, whether they are good or bad, kahit na sila ay mabuti man o masama, di ba? He sends rain for those who do right and for those who do wrong. Yan, nagpapadala daw siya ng ulan sa mga nakakagawa ng maganda at kahit dun sa mga hindi nakakagawa ng maganda. Kumbaga patas ng patas siya, no? Dito sa verse na to, pinakikita na patas ang ating Panginoon. Hindi porket masama ka, hindi ka na maarawan, di ba? O hindi ka na maulanan. Kung hindi porket may nagawa kang mali, no? So, yun. If you love only those who love you, kung mahal nyo lang ang mga taong nagmamahal sa inyo, why should you get a reward? Ba't ko naman kayo gagantimpalaan, di ba? For that, sabi, even the tax collector do that. Kahit ang mga taga-kolekta ng buwis ay ginagawa ito. Diba? And if you are nice only to your friends, at kung kayo man ay mabuti lamang sa inyong mga kaibigan, you are no better than anyone else. Hindi kayo nagiging mabuti kahit kanino, parang gano'n, no? So, even the people who don't know God do that. Kahit yung mga taong hindi kilalang Panginoon, ginagawa yun, sabi niya. Why am I saying this? That you must be perfect. So yun sabi, no? Ay, hindi, sabi niya, what I'm saying is pala, no? Ang sinasabi ko ay, you must be perfect. Yung sabi, kayo ay kailangan maging perfecto. Just
as your Father in heaven is perfect. Yan. Tulad ng ating Panginoon na nasa langit. Perfecto. Yun. So, yun ang verse natin ngayon. So, siguro, kaya to pinakita sa atin ni Papa God is marami tayong mga bagay na mga ginagawa na hindi mabuti, 'di ba? Lalo na sa mga nagiging kaaway natin, 'di ba? We're only good to people who are good to us. Paano yung mga hindi good to us, 'di ba? So, ganun na sinasabi. Dapat kahit na hindi sila good sa atin, even though they are not good to us, we should always show na ano tayo, na mabuti pa rin tayo sa kanila. Kahit minamaltrato ka, kahit sinasaktan ka, kahit minumura ka, 'di ba? Kahit ginagawan ka ng kwento, chinichismis ka, 'di ba? Ano ka, gossip monger, mga ganon, no? Kahit anong ginagawa sa iyo na hindi maganda, kailangan ipakita pa rin daw natin na mabuti tayo sa Amahan, no? So, yun, mabuti tayo sa kanila para makita na yun yung yun yung makita sa atin yung parang Christ-like, no? Yung perfect will ni Papa God. At saka, yun nga, sabi dito, 'di ba? Gusto niya maging mabuti ka sa lahat, kahit sa kaaway mo. Hindi porket kaaway mo, hindi ka na magiging mabuti. Yun. So, kung may mga nakaalitan tayo, yan. Ito na yun. Kung may mga nakaalitan tayo, hindi tayo unawaan, 'di ba? Or meron tayong hindi pagkakaunawaan 'yon sa Tagalog, no? Try po natin i-settle 'yan. Pero kung hindi po natin ma-settle, ipasa Diyos niyo po, 'di ba? Tapos kung meron tayong mga bagay na mga alam natin na kailangan natin ng hingi ng tawad sa Panginoon, 'di ba? Kung nagkamali tayo sa pamilya natin, sa asawa natin, sa mga anak natin, sa magulang natin, 'di ba? Kahit ano pa 'yan, ask for God's forgiveness and gagawin niya po ng paraan para tulungan po kayo lagi, no? At hopefully kung meron mga hindi misunderstanding sa family, maayos po natin. Last night I have the privilege to meet a man. Mabait siya, mabait, nakausap ko. And yun, parang ano siya, parang he's having problems, no? May problema siya. Para siyang si Job actually, na nawala lahat. Strip away, family, friends, lahat daw money, work, lahat nawala. So, yun, kung nangyayari man to sa inyo and you're having problems with your financial, with your family, with your relatives, with your friends, at feeling mo lahat ng bagay, lahat na lang nawala sa iyo, para kasi Kuya Job, no, natin sa Bible. And I really hope na maayos nyo lahat ng problema at magawa ng solusyon, no? And kapit lang, huwag kami bitaw. God is always with us and He cares about you and He wants the best out for you. And so kahit na hirap ka na, alam ko, sabi mo, Papa God, pagod na ako, hindi ko na kaya, I want to give up. Pero huwag kami bitaw, no? Lagi pong meron pa rin solusyon ng Panginoon para sa iyo. Mga bagay na inaalis sa atin, pero may mga bagay siyang gustong ibalik sa atin. Yan. Hintay mo yung restoration period kasi it would come na would really amaze you na ay, ito pala yun, diba? Kaya pala tinanggal sa akin to kasi mas may mabuti pa nung darating, parang gano'n. Kaya pala nawalan ako ng jowa, nawala ka na asawa, nagloko yung mister mo o yung misis mo, kaya pala ganito kasi may plano pala si Papa God sa akin, no? So laging may purpose, no? That might not be the one for you, diba? Maybe God would bring you a better one, no? Tapos kung nagkasala tayo, always ask for God forgiveness and sana mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, diba? Actually pag hiningi mo, ibibigay sa'yo. And let's try to pray na. Heavenly Father, usog natin to.
kasi baka hina. Yan. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter the stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ko, Ama. Mihingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Salamat po sa lahat ng sumabay sa ating prayers. For those na hindi pa naka-like and share, please do like. No, please do like. Kita pa yung comment ko. Please do like and share nyo po yung ating mga video sa mga friends and relatives nyo na tingin nyo kailangan itong ating video. And also, we're accepting donations already for our church. We would really love to help you guys, no, pagka meron kayong mga prayer requests. You can send a prayer request for us and we can pray for you. Pwede po yung ating mga kapastoran. We have 3 pastors in our church right now. And kung gusto niyo po, kung nakatulong po tong video na sa inyo and if it resonates with you, yun, you can sow seeds, no, sa ating GCash account. We have GCash already na under my name, Boots Melanie Ong. It's 0920-234-2275. Yan. So, kung may mga questions, suggestions, and anything, tumatanggap din po kami yan, no? Kung may mga gusto kayong i-comment, yan. So, yun. So, shout out kay Sir Dolph for helping us sa church namin. Yan. Sa donation nyo, maraming salamat po sa tulong ninyo. And hopefully yung mga tao po na ayaw po magpa-mention, thank you po sa mga donations. Nililikom po namin yan, iniipon po namin para po sa mga pagpakain sa ating mga kabataan, yung also sa mga members ng church namin. And every time na may gathering kami or church meeting sa simbahan, after nung simba, yan, nagpapakain din po tayo. So nagluluto po tayo ng mga meals for them. Tapos yung mga bata naman tinuturuan magbasa, magsulat, tamang asal, mga gano'n po. So any kind na donation nyo, nakakatulong po yan, maging libro yan, damit, or kahit ano po, we're accepting it. So thank you talaga, thank you very much, and till our next video. Bye.